Grabe talaga pagkasinungaling mga tol nitong bansa na mga Tsekwa, no? Dahil ngayon ay sinisisi ng China ang Pilipinas na naman. At sinasabing ang Pilipinas daw ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. No, kasabayan mga kapatid nitong lumabas na bagong video ngayon galing sa AFP nung pangaagaw ng China Coast Guard, no, ng mga supply ng mga pagkain nila. Apat yun. Kaso 3 na lang yung nakuha ng mga sundalo dahil nga nakuha ng China Coast Guard yung isa at itinapon sa dagat mga tol. Ganon sila kawalang. Eto panoorin natin mga kapatid, no? Mula sa Inquirer.net mga kapatid, yan, no? China blames Philippines again on raising tensions in the West Philippine Sea. Panoorin natin to mga tol, no? At sinagot ngayon yan ng AFP natin. Pero bago natin yung panoorin, eto muna. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell mga kapatid para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong reaction video ganito. Pinag-uusapan natin ngayon mga tol dahil bilang Pilipino dapat aware tayo sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. So ito ang madalas na pinag-uusapan natin mga kapatid, no? So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. China is once again accusing the Philippines of making provocations and heightening the tensions in the West Philippine Sea. In a press conference, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning is asked about China's previous allegation that Filipino personnel pointed guns at the China Coast Guard. Earlier, the armed forces of the Philippines denied China's claims. Mao then urges the Philippines to stop its supposed provocations and commit to resolve disputes through dialogue. Di ba? Ang sarap kaltok. Narinig niyo yung sinabi mga tol? Oh, balikan natin. Previous allegation that Filipino personnel pointed guns at the China Coast Guard. So may allegation kasi sila na yung mga sundalo daw sa BRP Sierra Madre ay tinutukan sila, no? Tinutukan yung mga China Coast Guard na hindi man lang nila minention kung ano ang reason kung bakit naglabas ng armas etong mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Hindi nga sila tinutukan mga tol eh. 'Di ba naglabas lang, nagready lang dahil talaga sobrang lapit na ng mga China Coast Guard at pilit nilang inaagaw yung food supplies ng mga sundalo doon mga tol. Hindi nga yun minention o hindi nga yun ipinakita ng China mga tol eh. Tapos tignan mo kung ano pa sinabi nila. Earlier, the armed forces of the Philippines denied China's claims. Mao then urges the Philippines to stop its supposed provocations and commit to resolve disputes through dialogue and negotiation. Diba? Tapos tayo pa daw dapat yung nakikipag-usap at dapat daw nire-resolve natin to sa pamamagitan ng dialogo. Walang yan naman talaga mga tol. Maikipag-dialogue. Samantalang sila yung gumagawa mga tol ng kaguluhan. Diba? In-stop na nga ng Pilipinas yung paghahatid ng supply sa pamamagitan ng mga barko para wala ng tensyon, para wala ng habulan, para wala ng patintero sa karagatan at water cannon. Ginawa ng Pilipinas, nag-adjust na. Airdrop na yung ginagamit para mas mabilis yung paghahatid ng supply at saka nandoon na mismo ibabagsak sa harap mismo ng BRP Sierra Madre. Kaso anong ginawa ng China Coast Guard mga tol? Nung nakita nilang may inihulog yung eroplano doon sa BRP Sierra Madre, nag-deploy agad sila ng rubber boat nila at pinuntahan agad nila, nakipag-agawan sila mga tol. At yung nakuha nila yung isang supply, nakita nilang pagkain ng laman, anong ginawa? Imbis na ibalik, tinapon nila sa dagat mga tol. Tapos Pilipinas pa rin ang gumagawa ng provokasyon, kundi ba naman baliko ang mga utak nito mga to, di ba? The Philippine side has also repeatedly provoked, sabi nito ni Aling Mao Ning. Napapatawa na lang tayo pero nabwisit na talaga tayo dito. And intensified conflicts escalating the situation. Pilipinas pa daw nag-e-escalate. Kung talagang Pilipinas nag-e-escalate, dapat pinaputukan na itong mga China Coast Guard, di ba? Harap-harapan silang inagawan ng pagkain mga tol, pero maximum tolerance pa rin ang ginagawa ng AFP natin. Di ba? Dapat pinagtitira na lang nila tong mga China Coast Guard kung talagang nag-e-escalate ng tension ng Pilipinas.
这个是我们不能接受。This is unacceptable to us. Sila pa talaga yung hindi daw nila matatanggap yan. With regard to how to deal with this issue. Biruin mo mga tol, ang titigas ng mga mukha, 对于如何处理这个问题，中方已经反复阐明。Ay, nako. The Chinese side has repeatedly made our position and principle clear. Ano yun? 不能接受的。对于如何处理这个问题，中方已经反复阐明了我们的原则立场。我们希望非。We hope that the Philippine side will stop making Mababaliw ka talaga kakapakinig dito kay Mauning. Mababaliw ka talaga kakapakinig dito kay sa mga Chekwa, mga tol, Umaasa kami na ang Pilipinas ay itigil na ang paggawa ng gulo. Wow. Eng-eng na lang talaga ang Pilipinong maniniwala pa, mga tol. At eng-eng na lang talaga ang taong maniniwala pa. Hindi nagsisinungaling yung mga video. Hindi nagsisinungaling, mga tol. Pilipinas pa ba ng gugulo sa pagkakataong yon? Grabe, hindi mo kailangan maging attorney para malaman at makita ang sitwasyon. 对方不要再继续制造事端，而是要回到通过对话协商解决分歧的正确。And return to the right track of resolving differences through dialogue and negotiation. Dialogue yan, maghahain na naman tayo ng diplomatic protest. Hindi ba Hindi ba dapat sinasagot nila, mga tol, yung diplomatic protest natin? At dapat sinasabihan nila yung mga Coast Guard nila yung mga dapat gawin, pero hindi. 'Di ba? Binabaliktad nila yung sitwasyon pinapaikot nila, mga tol, ginagawa nila ng masama Pilipinas. Sila yung mga biktima. Sila yung mga nasa tamang side. May mga tama talaga tong mga to. Kaya kung pro-China ka, talagang engot ka . 制造事端，而是要回到通过对话协商解决分歧的正确轨道上来。In the same press conference, Mao is also asked to categorically state whether or not the Philippine personnel truly pointed guns at the China Coast Guard, but she does not provide a concrete answer on the matter. Instead, Mao reiterates China's claim that the Philippines... Diba? Hindi niya nasagot, Kung talaga bang daw nanutok ang Pilipinas, hindi niya nga nasagot . Kasi wala naman talaga silang ebidensya. Yung video yung pinapakita nila, hindi naman doon pinapakitang nanutok talaga yung mga sundalo ng Pilipinas. Pero ba't hindi nila maipakita yung video na inaagaw nila yung supply? Concrete answer on the matter. Instead, Mao reiterates China's claim that the Philippines' grounding of BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal is illegal. Mao's remarks come after the China Coast Guard on May 19 seized food and other supplies meant for Filipino troops at the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. China also reportedly obstructed a medical evacuation of ailing Filipino soldiers on the same day. O, kita? Meron pang may sakit na Filipino soldier, hinarang nila yung evacuation nun. O, hindi rin nila masagot, di ba? Tindi. Ayungin Shoal is a low-tide elevation that lies within the Philippines' exclusive economic zone and continental shelf. Diba? Ngayon, kitang-kita natin, mga tol, hindi na tayo mga bata pa para linlangin o para uto-ituit pa ng mga pro-China rito sa Pilipinas. Malinaw naman, mga tol, nakakapag-isip naman tayo ng matino, di ba? So ito, panoorin natin to, mula naman sa GMA, mga kapatid. Pag-agaw at pagtapon ng ilang Chinese supplies na in-airdrop sa BRP, mga kapatid. Ito, tinatanggi ng ating mga AFP o ng mga sundalo natin na tayo ang nagsisimula ng gulo at sinasabi natin, mga tol, pinaninindigan natin na China talaga ang nanggugulo. Ito mula naman to sa GMA Integrated. Panoorin natin. Iginiit po ng Philippine Navy na ang China ang nanghaharas at iligal na pumapasok sa Ayungin Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakuhanan po ng video ng AFP kung papaano inagaw at itinapon ng mga Chinese ang mga in-airdrop na pagkain at iba pang supply sa BRP Sierra Madre. Yan, ito yung videong hindi maipalabas ng China. 'Di ba? May mga video sila, may mga picture sila, video na nakatutok doon sa mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre. Pero etong ginagawa nila mismo, hindi nila mailabas 'yan. Sasampal kasi sa mukha nila 'yan, mga tol . Sasambulat 'yan sa mukha nila . Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Naku,
Yung pala ilabangan nila. Nako. Okay, so forward na natin yan kasi napanood na natin yan eh. Hey! Ayon sa AFP, nang makita ng mga Chino ang laman ng package, inihulog nila ito pabalik sa dagat. Grabe, Taliwas diba? daw yan sa ikinakalat na video ng China na Pilipinas ang nagkakalat sa dagat. Na-recover pa ng mga Pinoy ang ilan sa food items, pero karamihan daw lumubog at nasira. Ano, tinapon oh. Alam mo yung kinuha ng China Coast Guard, binuksan nila yung package, nakita nila mga pagkain, bilang itinapon nila sa dagat. Biruin mo, ikaw mga tol, pagkain mo halimbawa hinatiran ka ng kapamilya mo ng baon mo, for example, pagkain mo dahil naka-duty ka, 'di ba? Tapos may nakita ka, 'di ba? Kinuha yung pagkain mo tapos biglang itinapon sa lapag. Ano mararamdaman mo? 'Di ba? Imagine mo yun ang nararamdaman ng mga Pilipinong sundalo. Supplies yun eh. Pagkain nila yun eh. Para sa ilang linggong pamamalagi pa nila diyan sa barko eh. 'Di ba? Nakakabilib sila dahil talagang nakokontrol pa nila yung emosyon nila. Kasi tayo ngang nanonood mga tol parang gusto na nating alam mo yun, pero sila nakokontrol pa nila yung emosyon nila kaya nakakabilib sila mga tol. Sa isang punto, 5 to 10 meters na lang ang layo ng Chinese rubber boat mula sa barko ng Pilipinas. 5 to 10 meters The na lang. PLA agents have no authority to be within our exclusive economic zone. They should not be there. They have no right. They were trespassing into our exclusive economic zone. Secondly, they interfered in a legal operational resupply mission. Konektado raw ang tagpong ito sa paratang ng China na nanutok umano ng baril ang mga Pilipino sa China Coast Guard, bagay na itinanggi ulit ng AFP. Oh, 'di ba? Kita mo kung paano sila mang-gaslight. We are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs. But we will not deny the fact that they were armed because the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship. Hindi na kailangan ni paliwanag pa yan ni General kasi common sense naman eh. Saan ka nakakita, 'di ba? Barko 'yon, 'di ba? Ginawa na nating istasyon. Tapos maghahatid tayo ng mga sundalo. Tapos hindi mo aarmasan. So anong gagawin nun dun? 'Di ba? Anong gagawin nun dun? So understood na talagang aarmasan mo yung mga 'yon kasi yun sundalo 'yun eh. Saka nakakita ng sundalo na ang dala-dala niya batuta lang. 'Di ba? Paano pag pununtahan ng mga ng mga masasamang loob? Paano nila ipagtatanggol sarili nila, 'di ba? Wala naman na yung barkong Sierra Madre, na lang 'yun, talagang isinadsad na 'yun doon at hindi na gumagana 'yun. Talagang understood na aarmasan talaga 'yun, 'di ba? Para ipagtanggol nila yung sarili. Kaya hindi na kailangan pang ipaliwanag 'to ni General, sa totoo lang, no. At walang karapatan ng China mga tol na questionin kung bakit armado yung mga sundalo doon. Sundalo yun eh. 'Di ba nakaposte sila doon at nandoon sila sa purpose na para hindi maagaw ng China yung Ayungin Shoal. Kasi nga katulad ng Scarborough, ganun din ang gagawin ng China diyan eh. Pag naagaw ng China yung Ayungin, hindi na nila bibitawan 'yan. And therefore, it is authorized to have weapons. Linabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na no? Tama. Konti na lang, seconds lang. They only have seconds to react if something happens. So, Ilang beses nang pinalagan ng China ang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gayon din ang sinasabi nilang pagpapadala ng construction materials sa Tingnan mo kung gaano kaduwag yan China. 1999 pa isinadsad itong BRP Sierra Madre dito. Kung talagang pinaninindigan nilang illegal itong BRP Sierra Madre, bakit hindi sila gumawa ng aksyon at sila magtanggal niyan? Bakit hindi nila kaya? Kasi hindi talaga nila kaya. Yun ang totoo mga tol. 'Di ba? Etong China mga tol, hindi talaga papasok basta-basta sa gera yan. 'Di ba? Hindi talaga nila kaya. Kasi kung talagang kaya nilang makipaggera, sana sila na nang tanggal ng BRP Sierra Madre na yan. Kayang-kaya nilang tanggalin yan kung tutuusin eh. Kaso bakit hindi nila na ginagawa? Kasi hindi talaga nila kaya. barko.
Ngayon, sabi ng China, Pilipinas umano ang paulit-ulit na nangihimasok at nanguudyok ng gulo. We were doing a peaceful resupply mission, and here they are trying to intervene. In fact, they even confiscated one of our supply packages. No? So, by doing so and by coming very close to the BRP Sierra Madre, this causes alarm sa mga sundalo natin. Tama. Meron tayong sinusunod na mga rules of engagement. Pag ganun na kalapit yung kalaban mo, syempre dapat maghanda ka. Tama. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. O yan, iniisip daw ng China construction materials. O sige, sabihin na natin iniisip ng China construction materials yan. Ngayon nakuha nila yung isang package. Nakita nila na pagkain ng laman. Bakit nila itatapon sa dagat? 'Di ba? Pwede silang pumunta doon, sabihin nila, gusto lang namin i-check kung ang in-airdrop ba rito ay construction materials o pagkain. Peaceful lang, walang kaguluhan, hindi namin hangad ang gulo. Gusto lang namin malaman kung ano yung inilaglag. Simple, 'di ba? Pero anong ginawa nila mga tol? Sa pilitang pangaagaw. I would like to point out that they have zero common sense. Tama. Sa ngayon, Zero common sense. Katulad ng mga pro-China, zero common sense. 125 Chinese vessels ang nasa loob ng West Philippine Sea. Mas marami kaysa sa 112 na bilang noong nakaraang linggo. Sasabihin na Shoal na mas malapit pa sa mainland Palawan kaysa sa Ayungin Shoal, inulat din ng AFP na nagsagawa ang People's Liberation Army ng China ng military exercise. The conduct of Nagsasagawa sila ng military exercise sa Sabina Shoal. Napakalapit na nun sa Napakalapit na nun sa Palawan. Parang nasa 75 nautical miles na lang ata yun. My goodness. 35 nautical miles na lang ata. Hindi ako nagkakamali. Grabe. of an exercise is unauthorized under UNCLOS. It's not allowed. Sandra Aguinaldo, Nagbabalita. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Bilang isang Pilipino at ikaw ay hindi engot, anong masasabi mo rito? Kung pro-China ka, wala na akong aasahan sa'yo. Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.